Eto na yung mga bangus na ipinakakain natin sa pamagitan ng feeder. At ito tuloy-tuloy lang. Eto po. Dating abandonadong palaisdaan, ngayon ay pinagkakakitaan na ng may-ari ngayon ng KK Fish Farm dito sa bayan ng Paumbong, Bulacan. May lawak ko to na 36 hectares. At ito ay magka-cropping sila o ani sila o mag-harvest sila sa loob ng 2 hanggang 3 beses sa loob ng isang taon. Welcome po kayo dito sa napakagandang fish pen o fish cage dito sa KK Fish Farm dito sa Santa Cruz, Paumbong, Bulacan. Maganda tong fish cage na to dahil ito ay parang multi-eco park dahil dito ay marami rin pong mga bakawan sa palibot ng kanyang palaisdaan. Samahan nyo ako sa isang araw na pagbisita dito sa isang fish pen o fish cage dito sa Santa Cruz, Bulacan. Good morning sa inyo lahat. Naroon tayo sa dating sira ng palaisdaan. Dati itong mga palaisdaan na to ay abandonado na o walang may-ari. Pero ngayon ay nire-restore nila at binabalik at ngayon po ay gagawin na nilang fish pen o fish cage. At kasama na itong mga taga Hagonoy, Bulacan na to at sila yung gagawa nito at samahan nyo kami kung paano gumawa ng mga fish pen o fish cage dito sa dating abandonadong mga palaisdaan. Bako na to, nakita nyo, yan yung bako na magtatambak dito sa pilapil na to. Kasi itong palaisda na to ay sira na nga po at ito ay natutuyo pagka low tide. Kailangan meron silang i-maintain na level ng tubig para hindi matuyo kung sakaling mag-uulog sila ng mga bangus dito. Ma-maintain yung level ng tubig kahit mga hanggang tuhod man lang. Ito tayo ngayon sa Manila Bay pero sakop to ng Barangay Santa Cruz. Itong dating palaisdaan na to, dating mga asinan to, mga early 90s buo pa to. At ito ay napaghuhulugan pa ng mga bangus pero sa kadahilanan din na halos taon-taon ay lumalakas ang bagyo, natitibag yung mga pilapil na to kaya matagal na ring abandonado itong palaisdaan na to. Siguro malaking pasalamat din ng may-ari kahit paano kumita pa o napakinabangan pa itong mga palaisdaan. Ang gagawin dito sa palaisdaan na to, sa mga pakalaking palaisdaan na to ay fish pen. Ang ginagawa nila yung mga bato dun sa loob ng mga istaka, inilalagay din dito sa may pakahon na istaka na to. Ito yung magiging pinaka breakwater nila para hindi direktang tumama yung alon papasok dito sa palaisdaan kasi lalagyan niya ng mga bangus. Ito sila. Mas makapal dito, mas madali. Philip, tumulong kayo. Ang dancer yun. Ay, bigat! Mga anong oras ang ahon yun? Kaya, ang reward niya. Whole day kayo? Yung whole day niya magkano kita niyo? 8. Ah, po, maganda pala ha. Alas 6 hanggang alas 4. Itong mga kasamahan natin mga tiga San Roque, Hagonoy, sabi nila ito daw pagpipilapil na to matatapos na tambakan niya ng bako. Pero itong pilapil na to hindi naman po itataas yan. Maglalagay lang sila ng level ng tubig mga siguro mga hanggang bayawang lang hanggang tuhod para kung sakaling mag low tide hindi matuyo yung loob ng palaisdaan. Kasi nung sira itong palaisdaan na to pagka yung naglo-low tide natutuyo. Kaya kailangan sila na mag-maintain ng tubig o mag-level ng tubig na
pwedeng makalangoy yung mga bangus na ihuhulog dito. Itong mga trabador natin dito ay kumikita sila ng 800 per day. Malaki-laki po yun kasi lumulusong sila dito ng 6 AM ng umaga at ahon sila ng mga 4 PM ng hapon. Malaki-laki na pong kita yun kung ibabatay natin doon sa ibang mga palaisdaan. Bibihira po yung nagpapakita ng ganong kalaking halaga na 800 per day. Yung iba naman po mga 600 lang pagka maghapon. Yung iba naman mga 500 lang. Pero dito 800 po yung mga kinikita nila araw-araw. Yung gantong mga trabaho namin dito sa palaisdaan, medyo babadgalan din pero okay naman itong mga gantong trabaho. Bato. Sasakay tayo sa bangkat, may kukunin tayo dun sa Kubo ba? Ahon ng baryo. Sige. Wala mo ando ni wait. Mami ako pupunta rin sa... Ayan, kasama tayo sa kanila at may kukunin tayo dun sa Barangay ng Santa Cruz. At babalik din tayo dito maya-maya lang. Sumayad tayo dito sa mga nasirang diki dito. Ito yung mga sabihin ba natin flood control do dati. Pero ito yung mga diking ginawa dati halos almost 1 year lang. Pero makikita mo halos lahat sira na. School o elementary school, pero may high school na rin dito hanggang 4th year, hanggang grade 12, hanggang grade 10. Walang pasokan. Hitay. Itong mga trapal na to o mga lona na to, ito yung hiyaharong doon sa ginagawa nilang palaisdaan doon. Medyo malaki din yan. Ito, mahaba ito at malaki po kasi yung ginagawang mga fish cage kaya kailangan nito mga trapal para yung lupang itatambak doon sa mga pilapil hindi tumapon doon sa labas ng ilog. Ito yung mga trapal na kinuha namin doon at itong mga trapal na to kasi hindi natin mapapakita at malalim ang tubig. Itong mga trapal na to iyaharang dito sa mga binaunan nila ng mga istaka at mga bato. At pagkayari niyan, lalagyan ng lupa at gagamit sila ng bako para yun ang maglagay ng lupa dito sa mahabang pilapil na to. Ito tayo ngayon sa Santa Cruz sa Paumbong, Bulacan. Itong mga bakawan na ito na isang uri na tinatawag na api-api. Ang tawag dati dito sa location na to ay palapat o palapatan. Napakarami pa niyang mga bakawan dito pero nung araw daw itong halos na sapa na to hanggang doon sa may baron mismo na Santa Cruz ay punong-puno ng api-api pero ngayon medyo dumadalang na. At yung iba meron na rin pong tinatayong mga diki doon sa gawito. Pero ito ang pakay natin dito, itong bagong fish pen o fish cage na ginagawa dito sa dating abandonadong mga palaisdaan. Ngayon ay nire-recover o nire-restore
at nire-repair ng bagong mga nakabawis dito. Tayo ngayon dito sa napakalaking Peace Kids na to, dito sa baryo ng Santa Cruz. Nung mga 2000 pala nag-ooperate pa tong asinan na to. Pero ngayon wala ka nang makikitang palatandaan kung ito na lang mga dating mga kamalig na to. Kung saan dati iniimbak yung mga asin dito sa lugar na to. At ngayon narito tayo ngayon para ipakita sa inyo kung paano i-recover muli o i-develop itong dating asinan na to na naging abandonado na. I-convert na sa Peace Cage o Peace Pen ngayon. Na ito po ay gagastusan po ng napakalaki o milyon-milyon pang ubusin para maitayo at para mapakinabangan muli ng may-ari. Ito na, papasok na tayo dito sa kubo ng isang Peace Pen dito o Peace Cage. Oh. Oh, good morning. Walang pasok ano. Daw, malaki tubig. Sa amin din. Magandang araw sa inyo lahat. Araw tayo sa isang Peace Cage o Peace Pen dito sa Santa Cruz, Pombong, Bulacan. At ito yung caretaker natin na si Tatay Aris de Guzman ng Santa Cruz. At papasya tayo dito sa kanyang Peace Cage. Malaki-laki to at dati itong abandonadong palaisdaan. Ngayon ay pinipilit i-rehabilitate o buuin para muling pasiglahin ng palaisdaan dito sa bayan ng Pombong, Bulacan. Mga ilang hektarya ba itong Peace Cage na? 30 hanggang doon yun, 36. Malaki-laki po pala to. 36 hectares po itong Peace Cage na ginagawa nila. Malaki-laki. Mga ilang bangus ang hinuhulog dito. Yung unang hulog po walang yun. Meron silang inaalaga dito ng 800,000 piraso ng bangus. At mga ilang cropping na kayo sa isang buwan. Ay, sa taon. Kaumpisa pa lang. Kaumpisa. Sa mga Peace Kids, mga ilang crops sa loob ng isang taon na dalawa na. 3, 4 siguro kung kumpleto na ng parada ng isda. Mas matulin pala kung magkakaroon sila ng 4. Pero yung iba, lalo sa may bandang Hagunoy, kadalasan 2 lang. Naabot kasi ng almost 6 months dahil ito ay hinuhulog lang ng mga ganyang kalaki, mga 3 dali lang. 3 pulgada ang hinuhulog dito. Pero pag ang ihuhulog mo dito sa Peace Kids, medyo malaki na. Mas matulin. Mas matulin. Ito, papasya na tayo ni Kuya Aris sa kanyang Peace Cage. Ito yung loob ng kuha niya. May mga naka-stock na siya dito, mga supply ng pagkain na good for 1 month na yan. Ito na tayo. Ingat-ingat tayo. Huwag tayo mahulog. Sa mga ordinaryong palaisdaan, ang nilalakaran mo ay mga pilapil. Pero pag gaganto ng mga Peace Kids o Peace Men, ang kadalasan mo nilalakaran, mga kawayan na to. Dito na rin sa mga kawayan na to, sa magiging daan na to, dito na pinapakain ng bangus sa pamamagitan ng mga lagayan na yun. Kapakain na si Tatay Aris niya. Ang ganda na po. Ang ganda na size ito. Baka mga 1 month lang yun. Oo. 1 month lang. Nagpapalaki din ba ang kaikim ng bangus ng malaki? Yung OS nila, umabot pa 2 kilo. Nakakailang sako kayo ng feeds na pinakakain araw-araw? Kahapon, naka 70 dito lang sa box na to. 78, laki pa. Dami pa lang. Ayan. Naglalagay na sila. Ano tawag dito? Naglalagay na si Tatay Aris ng mga feeds doon sa kanyang mga feeder. Itong mga feeder na to, dahil sinasalina ni Tatay Aris ng mga feeds. Unti-unti ang nahuhulog dun sa ilalim. Pagka nabunggo yan ng mga bangus na kumakain, lalaglag unti-unti yung mga feeds na tuloy-tuloy o walang kumpayan tapo ng mga feeds dun sa ilalim. Kaya patuloy yung panginginain ng bangus, kaya medyo matulin yung paglaki ng mga bangus dito. Ilang beses ka nagpapakain yung isang araw? O sasalinan mo lang pag wala na? Hanggang alas 3 ng hapon. War, sinalinan mo itong ngayong alas 9. Kailan na ulit yan? Dire-diretso. Dire-diretso. Ganda pala dito.
Eto na yung mga bangus na inaabot na halos ng 3 months dito sa palaisdaan. Kasi itong mga bangus na to, yung makikita nyo mga bangus dito, hinulog lang ito ng 2 hanggang 3 dali lang, o mga ganyan lakalaki o. Pero ngayon 3 months na, eto na yung gano'n nakalaki, at maghihintay ka na lang dito ng almost 1 to 2 months para i-harvest na to, at siguro to ay lalaki ng mga almost 3/4 ang isa o kalahating kilo bawat isa ng bangus. Dahil itong palaisdaan ito ay hindi na natutuyo, hindi na to nararasyonan ng mga pataba tulad ng mga dumi ng hayop at mga tabako. Dahil ito nga po ay fish cage na, umaasa yung mga bangusla na to dun sa mismong feeds na rarasyon nila araw-araw. Tulad na to, ang may-ari nitong palaisdaan ay may-ari din pala ng pagawa ng feeds. Marami silang inuubos dito. Sabi nung caretaker nito ni Kuya Aris, kahapon daw po ay nakapagrasyon sila, nakapagpakain ng mga fish dito na umaabot ng 70 sako. Kung susumahin mo ang mga isang sako ng feeds, itong mga isang sako ng feeds na to ay umaabot pa ng mga gano presyo na isang sako nito. Oh, umaabot pala almost ng 1,000 pesos o mahigit pa ang isang sako nito. Ay, dyan. Sabi ni Tatay Aris, halos uubos pala dito ng 1,000 kaba ng feeds o mga 1,000 nga. Dahil kahapon nga po ay naka 70 piraso siya. Ay kung aabot o 78 pa. Kahit kita dito. Kung halos 70 piraso ang uubusin nila sa loob ng 3 buwan o 4 na buwan, napakalaki nga po at laking gastos din po conforme pa sa pagme-maintenance ng mga palaisdaan. Pero kung sakaling lalaki naman po itong mga bangus na to ng mga 1 kilo o 3/4, makakabawi sila kahit papano. Itong mga gantong negosyo dito sa amin sa bayan ng Bulacan ay maganda at malaki din po ang pinagkakakitaan at magandang negosyo rin po. Kung sanay ka sa gantong mga negosyo, siguradong uunlad o ang iyong negosyo sa ganito. Kung sakaling ikaw po ay may experience, kung sakaling susubok ka pa lang, pero dapat pag-isipan mo muna kung ano yung tatayo mo talagang negosyo. Kasi sa larangan ng gantong negosyo, yung iba marami rin kung nalulugi. Si Tatay Aris po ay kumikita dito ng every 2 weeks. Kumikita siya dito sumisweldo siya dito ng 7,000 per 2 weeks. Kung susumahin natin yun na sa loob ng isang buwan ay kumikita siya dito ng 14,000. Iba pa po yung makukomission niya dito kung sakaling aano ng maganda itong palaisdaan, sigurado may mga bonus o commission o incentive pa siyang makukuha dito. Kung itukumpara natin yung kinikita ni Tatay sa mga ibang mga caretaker sa mga palaisdaan, malaki po yun. Kadalasan po yung mga caretaker sa mga palaisdaan ay nagkakaroon lang ng minimum wage dito na sa isang buwan ng 8,000 to 10,000 per month. Pero sa kanya medyo maganda-ganda, 14,000 po every month. Kakasya na po yung kahit papano. Dahil nga po kung sakaling nga anitong palaisdaan na to, siguradong bibigyan siya ng mga incentive ng kanyang amo. Itong pagpapakain ni Tatay Aris na yan, mamaya uli hanggang alas 3 ng hapon pakakainin niya itong mga bangus na to. At wala naman pong kumpayo, tuloy-tuloy lang po yung daloy ng mga fish doon sa mga feeder. Kaya yung mga bangus, sigurado pong lalaki ng mas mabilis yan. Eto na yung mga bangus na ipinakakain natin sa pamagitan ng feeder at tuloy-tuloy lang. Eto po. Itong malaking fish cage na to dito sa Baro ng Santa Cruz, ito ay umaabot hanggang doon sa may asinan ng Bitaston. At itong kabuuan ng fish cage na to ay may lawak na 36 hectares, malaki-laki po yun. At ito nga po ay dating mga asinan at abandonado ng mga palaisdaan na, dahil po ito ay hindi mo dati mahuhulugan ng mga bangus.
dahil ito po ay natutuyo, lumilitaw po yung lupa nito pagka nagkakaroon ng high tide na malaki. Kaya maganda na rin po itong naisipan na to na gawing fish cage na lang. Kumbaga po, kung dating abandonado itong palaisdaan na to, ngayon po ay napapakinabangan dahil nga po ay na-convert na to sa fish pen o fish cage na hinuhulugan nito ng almost 800,000 na bangus, at sila ay nagka-cropping dito sa loob ng 2 hanggang 3 beses sa loob ng isang taon. Nung dati, nung ito ay hindi pa ngayon nakukonvert sa fish cage, nakakarating kami dati dito ng manghuli ng mga arroyo o isdang tilapia na tinatawag na arroyo. Nakakarating kami dito. At yung iba naman po, doon sa gawin doon ay uupa. At doon sa gawin doon marami ring nahuhuling mga kitang sa pagitan ng mga batong nakahilera ngayon. At ngayon po ito ay nabuwisan na nga o narentahan ng ibang proprietaryo o isang negosyante. At ito na nga po yung bagong-bago na fish cage o fish pen dito sa Santa Cruz, Bulacan. Dahil nga itong palaisdaan na to ay hindi na natutuyo, hindi na sila makakapag-produce ng natural na pagkain na katulad ng mga lablab o lumot. Ang kadalasan na lang pinakakain nila dito ay aasa sila sa araw-araw na supply ng kanilang feed. At nakakaubos daw po sila dito ng almost 70 piraso ng feed. At pakakainin nila itong mga bangus na to sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan bago i-harvest. Kung mahina kang proprietaryo o mahina kang negosyante, mag-i-invest ka na bagad ng almost 170,000 para makapagpatayo ng mga gantong klaseng poso para hindi abala sa mga bantay na umigib at tumayo pa sa iba't ibang kubo sa kanilang baro para umigib lang. Itong poso na to ay nagkakahalaga ng almost 170,000 para lang sa hindi maistorbo yung mga bantay niya dito sa mga palaisdaan. Sige, bomba ka. Ayan, namapanood ito mamaya. Ayan, shoutout muna tayo dyan sa San Juan family, sa mga anak ni Tata Carding San Juan. Ayan, shoutout po dyan at kay paring Ogos Mata at sa kay paring Rap San Juan at kay Insan Munat San Juan. Shoutout po sa inyo at gandang araw. Ayan, shoutout muna tayo kay Kuya Joji Perez ng San Roque, Haguni, Bulacan, sa mga pamilya na Perez dyan at sa mga taga San Roque, Haguni, Bulacan dyan. Samahan nyo kami sa isang araw ng paggawa ng fish cage dito sa Santa Cruz, Bulacan. At magandang araw po sa mga. Shoutout muna tayo kay Boss Chris ng San Roque, Haguni, Bulacan. Papasalamat muna tayo sa kanya na God bless po sa inyo lahat dito at sana ay magtagal itong trabaho nyo dito. Salamat. Wala po dito sa baro ng Santa Cruz, Paumbong, Bulacan. Maraming po salamat. Kung nagustuhan itong video na to, pakishare na rin po. Maraming salamat at God bless you po sa inyo lahat.